Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 15 linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayo ay nagpupuri muli at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga napakaraming biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Maririnig natin yan sa pangalawang pagbasa na sa pamamagitan ng kanyang anak si Jesus, tayo ay pinagpala sa mga napakaraming spiritual na bendisyon galing sa langit. Sa gitna ng ating mga maraming pagsubok at problema pa rin ngayon, merong mga dumadaan, pag-aaway sa kanilang mga relasyon, merong mga nalilito, naliligaw, hindi nila alam ang kanilang gagawin sa buhay, merong mga nanghihina at nangangailangan ng lakas. Magtiwala tayo na tayo ay hindi papabayaan ng Diyos sa magpatuloy sa ating paglalakbay, na hindi niya pinagpapala, na hindi niya pinupuno ng kanyang grasya. Para tayo ay muli na makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo ay magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masaang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ng pagkawaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mga pangatawanang ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran
upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos niyong marinig ang Kanyang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay linawagan mo at tutugon kami sa iyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. At pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas sila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and happy and blessed Sunday po sa inyong lahat. Sa ating po mga bagong taga-subaybay ng ating banal na misa, welcome po dito sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Dito po sa Barangay Santo Rosario, bayan po ng Santo Tomas sa lalawigan ng Pampanga. Welcome po kayong bumisita dito at manalangin. At welcome din po kayo. Natawagin ako kung ako din po ay available para kayo po ay ipagdasal ko. Alam ko po napakarami sa inyo ang humihingi ng panalangin at dasal at huwag po kayong mag-alala. Kasama po kayo sa aking dasal at panalangin. Yung po mga tinatype nyo, yung inyong mga kino-comment, binabasa ko po yan. Tahimik lang po akong nananalangin at nagdadasal. Huwag po kayong mag-alala. Alam din po ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. Manatili kayong manalig at kumapit sa Kanya at kayo ay pagpapalain at ibe-bless niya ng sobra-sobra. Amen? Magandang itanong po ngayong linggo.
how to succeed in a mission. Paano ba magtagumpay sa pinapagawa ng Diyos? My dear friends, we have to understand that all of us, as long as we are alive, we have a God-given mission. Bakit buhay ka? Kasi merong pinapagawa ang Diyos sa iyo. Pagpatay ka na, ibig sabihin, tapos na ang mission mo. Pero yan ang tanong, alam mo ba ang mission mo? Do you know what God wants you to do? Kasi pag alam mo ang mission mo, magiging masaya ka, magiging magaan ang iyong buhay, at magiging payapa ka. What causes the chaos and the heaviness of life is we are unclear of what we should do in our life. Tandaan niyo po, people who know their mission are people who are happy and fulfilled. Kaya nga po, mayroong mga nagpapakamatay Kasi sila yung mga tao na hindi na nila alam para saan pa sila nabubuhay. Pag may kahulugan ang iyong buhay, gaano pa kabigat yan, kakayanin mo yan. Kaya mo pa rin magpatuloy at magiging masaya ka sa iyong paglalakbay sa buhay. All of us have a God-given mission. Para makita mo kung ano ang misyon o kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan tignan mo kung nasaan ka ngayon. You have to look where you are now in your life. Your situation now in your life is your mission. And you have to live your life well. You have to work well. You have to do your best. Kung nasaan ka, yan ang mission mo sa buhay. Mission ang pagpapalaki ng iyong mga anak. Mission po ang mahalin mo ang iyong asawa. Kasama na diyan ang pagtitiis sa kanyang ugali. Kasama na diyan ang pagpapatawad mo sa pagkakasala niya sa iyo. Mission po ang sustentuhan mo ang iyong pamilya. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Kung hindi mo tinutulungan ang iyong mga kadugo, ang iyong mga kamag-anak, walang kwenta ang iyong pananampalataya. Misyon na tulungan mo ang ibang tao na mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng iyong trabaho. Misyon po ang pagpapahinga. Misyon ang pagpapalakas ng iyong katawan. Misyon din ang pagpapalaki ng iyong mga apo. Isa ding misyon ang pananalangin at pagdarasal para sa ibang tao. Kung nasaan ka, diyan ka tinatawag ng Diyos. Di ba napakaganda nga ng kasabihan? Bloom where you are planted. Kung saan ka nilagay ng Diyos, diyan ka tumubo, diyan ka umunlad, diyan ka mamunga. But if you do not know your mission, and if you are confused, then pray and ask the Lord. Every day as we wake up, an important question that we should ask the Lord, Lord, what do you want me to do for you? Huwag ka lang basta't magtatrabaho, huwag ka lang basta't maghahanap ng pera. Kailangan pagkabukas ng iyong mata, pagkagising mo, isang mahalagang tanong yan. Panginoon, anong gusto mong ipagawa sa akin? Dahil kapag ginagawa mo ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya. Baka meron kang ginagawa, hindi naman kagustuhan ng Diyos yan, makikita mo, ikaw ay mawawala at mauubos lang ang lakas mo. Amen? Now, if you are clear with your mission, what should you do to succeed in that God-given mission? Tatlong bagay po sana ang matandaan natin para tayo ay magtagumpay sa misyong binigay at pinagkaloob ng Diyos sa atin. Number 1, you must believe that you will succeed.
Believe that you will succeed. Maniwala ka na magtatagumpay ka dyan sa iyong misyon. Because remember, my dear friends, your belief will make you or break you. Alam niyo po, kamakailan lang, may napanood po ko sa YouTube. Isang video. Sabi po niya, pag napanood mo ang videong ito, ikaw ay susumpain. Marami na daw po ang nakapanood dun sa video na yon na minalas, na aksidente, nakaranas ng masama sa kanilang buhay. Eh ako naman po, curious ako. Ano naman kaya itong video na ito na tinatawag nilang sinumpa o curse? Pero pagkatapos kong pinanood, pinagmasdan ko po, hinintay-hintay ko, wala naman nangyaring masama sa akin. Hanggang ngayon, buhay pa naman po ako. Hindi po ba? Pero bakit kaya merong mga ibang tao na nakaranas ng masama o minalas daw pagkatapos silang pinanood yung videong yon? Hindi kasalanan ng video. Alam niyo po kung sino may kasalanan? Yung tao. Bakit kasalanan ng tao? Kasi pinaniwalaan niya yung sinasabi ng ibang tao tungkol doon sa video. Naniwala yung ibang tao doon sa sinasabi na pag pinanood mo yung video, ikaw ay mamalasin, ikaw ay masasaktan, ikaw ay makakaranas ng masama sa iyong buhay. Nagdidepende po sa ating paniwala yung tagumpay o kabiguan natin. My dear friends, if there is one good belief that we should always think of, that we should always believe on, what is it? Believe that God has blessed you immensely. Yan po yung narinig natin sa pangalawang pagbasa. Dito po sa sulat ni San Pablo sa mga tao na nakatira doon sa Efeso. Sabi po niya, God the Father has blessed you through Jesus Christ, every spiritual blessing in the heavens. Lahat ng pagpapala, tinanggap natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng pagpapala galing sa langit ay binigay na sa atin. Kaya nga mga kapatid, unawain niyo ito. Hindi tayo nag-uumpisa ng wala. Tayo ay nabuhay, meron tayong agad grasya at pagpapala na tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At tingnan niyo po sa ating ebanghelyo sa mabuting balita, narinig naman natin na binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ng mga apostol na magpalabas ng mga masasamang espiritu, na magpagaling ng mga may sakit. Kaya kung maniniwala ka, makakatanggap ka ng kapangyarihan at ng lakas. Pero kung magdududa ka, kung hindi ka maniniwala, kahit na merong binigay na mabuti ang Diyos sa iyo, di ba? Walang kwenta yan. Walang epekto sa buhay mo yan. Alam niyo po nung minsan, nakapanood naman ako ng isang documentary tungkol po sa mga unggoy. Sabi po nila, may dalawang klase ng unggoy na halos magkamuka. Yung pong mga tinatawag nilang chimpanzee at yung mga bonobo. Halos magkamuka. Mas malaki lang po yung mga bonobo kesa dun sa mga chimpanzee. Pero ano po ang pagkakaiba nitong dalawang unggoy na ito? Nandoon po sa kanilang pag-uugali. Ano po ang ugali ng mga chimpanzee? Mas generous daw po, mas mababait, mapagbigay. Habang yun naman mga bonobo, makasarili, selfish, antisocial, sakim, madamot. Bakit po halos magkaparehas lang naman sila, pero iba yung pag-uugali? Pinag-aralan po ng mga scientists. At ang nakita po nila, nandoon po sa kanilang sitwasyon. Nandoon po sa kanilang kalikasan, sa kanilang kalagayan. Ang mga chimpanzee po pala, kung saan sila nakatira, sagana ang resources, ang pagkain. Kaya po hindi sila natatakot, hindi sila nangangamba, nakauubusan sila. Yun pala yung dahilan bakit mapagbigay sila. Kaya po masiyahin sila, kaya carefree sila. Habang yun naman po mga bonobo, nakatira daw po sila sa isang lugar
na kakaunti ang resources, kakaunti ang pagkain. Kaya naman po, kahit na idala nila yung mga bonobo sa gubat na kung saan marami ng pagkain, dahil nasanay po sila doon sa kanilang environment, doon sa kanilang kalagayan, dinadala pa rin nila yung pag-uugaling yon. Naniniwala sila, kauubusan sila, kakaunti lang po ang pagkain. Sabi po nila, mas malapit daw tayo sa mga bonobo kaysa sa mga chimpanzee. Bakit ba minsan natatakot ka? Bakit ba minsan nangangamba ka? Bakit ba minsan ang damot-damot mo? Talaga bang kulang o walang grasya sa buhay mo? Maaring hindi. Maaring ang problema ay sa iyong pag-uugali. Kung ang iyong paniniwala ay wala, kahit na meron nandyan sa harapan mo, wala ka pa ring makikita. Amen? See, your belief will dictate your attitude, your behavior, and your lifestyle. Kaya magandang itanong, ano ba ang aking paniniwala ngayon? Yung aking bang paniniwala mabuti o hindi maganda? A good belief is you must trust that you are being blessed by God. Amen? Let that be your prayer every day. Sabihin mo, I am blessed. Sabihin mo, I am graced. Sabihin mo, I am loved by God. Kung pagod na pagod ka, sabihin mo, I am blessed. Kung sayid na sayid ka, huwag mong sasabihin, I am depressed. Kaya nga hindi ka lumalakas eh. Kasi doon sa iyong paniniwala, sinasabi mo, hopeless na, walang pag-asa, depressed ako. Instead of believing and saying, I am depressed, say rather, I am blessed. Amen? Pag pinaniniwalaan mo, hindi ka papabayaan, babasbasan ka ng Diyos, yan ang unang sangkap para magtagumpay ka sa iyong mission. Believe, you will succeed in your mission. Amen? Pangalawa, second, shake the negative experiences off from your life. Ang ganda po nung kasabihan that every day may not be a good day, but there is always something good every day. Araw-araw, maaaring sa tingin mo, hindi yan maganda. Pero maniwala ka araw-araw, yan ay ginawa ng Diyos. Yan ay mabuti at maganda. Sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, pinaalala naman ng Panginoon sa misyon natin, makakaranas at makakaranas tayo ng mga hindi mabubuti at magagandang bagay. Merong mga tao na hindi tatanggapin ang kanya maalagad. Merong mga ibang tao na hindi makikinig sa kanila. Pero ano ang turo, anong habilin ni Jesus sa kanila? Pag nakaranas kayo ng pangit galing sa mga ibang tao, lumabas kayo at ipagpag niyong alikabok sa inyong mga paa. Anong ibig niya sabihin? Kailangan alisin ang bigat, ang pangit na karanasan sa ating puso at damdamin. My dear friends, remember that you will never move forward in your life if you have heaviness in your hearts. Remember, life is a constant battle. Ang buhay, talagang labanan yan. Ang buhay, pakikipagbuno laban sa ibang tao. Pero kung man matalo ka sa ibang labanan, sana manalo ka sa gera. The most important thing is that you win at the end in the war. Remember that you will not always win all of the battles. Hindi ka naman palaging kikita. Hindi ka naman palaging mamahalin. Hindi ka naman palaging on the top. Pero kung hindi ka man palaging manalo, ang importante sa bandang huli, manalo ka sa gera. Kaya nga po, kung man natalo yung asawa mo sa sugal, pagkatapos nagkaroon pa siya ng utang, hayaan mo na. Sa susunod na araw, magtrabaho kayo ng mabuti, shake that off, move on. Kung man nabigo ka sa bidding, sa isang project, sa isang pangarap mo, hindi ka man tinanggap, then shake it off, move on. Kung man sumasakit ang loob mo, dyan sa anak mo,
iniwanan ka, hindi ka ginagalang, pati ang mga kamag-anak mo, sinisiraan ka, hindi ka nakakaramdam na pagmamahal sa kanila. I think it is high time to shake that ill feeling off and move on. Kung man may sakit ka ngayon, huwag mong hahayaan na lamunin ka niyang sakit mo. Maaaring may sakit ang iyong katawan, pero kung ang iyong kaluluwa ay mabuti pa rin, kung ang iyong espiritu ay kumakapit pa rin sa Diyos, so pagdasal mo that God will help you to shake that sickness off so that you can continue to move on with your life. Para po gumaan ang ating loob, tandaan niyo po ito, hindi sa lahat ng pagkakataon mananalo at mananalo ka. Pero ang mahalaga, bandang huli, naniniwala ka, magtatagumpay ka. Amen? So the question is, what are those negative experiences that until now you hold and have a difficulty of letting go? Remember, for a successful mission, secondly, shake off the negative experiences and move on. Third and lastly, allow God to anoint you. Remember that when God anoints you, God protects you. Alam niyo po, nalaman ko, sa Israel, yung mga tupa na alaga nila, pinapahiran yung buong katawan ng langis. Para saan po yung langis na nilalagay sa mga tupa? Para po kung sila ay mapunta sa mga matitinik na mga halaman, hindi po masaktan itong mga tupa. That oil protects the sheep from insects, from thorns. Yung pong langis na yun din po yung nagpapagaling sa mga tupa pag meron daw silang sugat. Di po ba ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin? Hindi tayo hahayaan ng Diyos na magmisyon, na magtrabaho, na walang proteksyon. Kaya napakahalaga po na tayo ay palaging lumapit sa Diyos. Minsan kahit na gaano pa kakagaling, kahit na gaano ka pa kabuti, kung hindi ka pinili ng Diyos, mabibigo ka. Walang nagtatagumpay na hindi binabasbasan ng Diyos. Isang mahalagang sangkap para makatanggap ka ng pagpapala sa Diyos ay ang pagpapakumbaba. Kapag po ang tupa malikot, hindi po yan makakatanggap ng langis. Amen? Pero ang tao, madalas, malikot ang isip, malikot ang puso. Kaya nga, paano siya makakatanggap ng blessing sa Diyos? Huwag niyo pong isipin na porket meron kayong pera, na malakas kayo, na kayo ay matalino, na kayo ay may ari-arian, marami kayong koneksyon, na matagumpay na kayo sa buhay. No. Money, power, possessions, connections, these things will not guarantee your success. Why? Because these things fade away. Nauubos ang pera. Nawawala ang lakas. Nakakalimutan ka ng ibang tao. Pero isa lang ang sigurado, ang makakapagbigay sa iyo ng tagumpay. Isa lang bagay ang hindi mawawala. Isang bagay ang hindi nagbabago. Walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya napakahalaga na unahin natin ang Diyos para din tayo ay unahin niya. Magdasal po tayo para po maging successful, para maging matagumpay ang ating misyon dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Unang-una, believe that you will be successful. Believe that you are blessed by God. Second, shake off that negative experience. Hindi mo kailangan yung bigat ng iyong puso para magpatuloy ka sa iyong paglalakbay. And third, allow God to anoint you because God's anointing is your protection. Naway, tayong lahat ay maging matagumpay sa pinagkaloob ng misyon ng Diyos dito sa mundo. Para mabago natin ang ating mundo, ito ay maging mas masaya, ito ay maging mas payapa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na manguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa pananawagan sa gawaing apostolado sa ating lahat. Ipanalangin natin ang lahat na nagpapalaganap ng kanyang misyon at ang mga nakikinabang sa kanilang magandang gawain. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral ng pagbabalik loob at labanan ang lahat ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikal, sa halip ng sa mga pagpapahalagang moral, naway lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga partikular na pangangailangan. Panginoong Jesucristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong nagsusumamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, paghilos at pag-ira. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig na pinunla na sangkatauhan, ang Espiritu Santo, unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay, na mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Gawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating hinihingi natin na mabilis na kagalingan. Lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawan nila ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsasalo sa piging na banal.
ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maniwala tayo na bandang huli tayo ay magtatagumpay sa ating misyon. Pero hindi mawawala na sa gitna ng ating pagpapagod sa pagtupad sa kagustuhan ng Diyos, magkakaroon tayo ng mga kabiguan, magkakaroon tayo ng mga taong hindi magkakagusto sa atin, mga taong hindi tatanggap at magmamahal sa atin. Pero naway, huwag itong maging dahilan na masira ang ating loob. Kaya palagi nating idasal na tayo ay pinagpapala at minamahal ng Diyos. Kaya nga po, magandang assignment sa atin ngayong paparating na linggo, naway sa inyong pagkagising, naway sa inyong paggising sa umaga, ang unang dasal at dalangin niyo po ay, I am blessed. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ano man po ang bigat ng inyong puso, iwan niyo sa Diyos. At palagi kayong magdasal at lumapit sa Diyos para ang kanyang pagbabasbas siyang magsilbing inyong lakas. Mga kapatid, pinagpala na kayo. Lalo pa kayong pagpapalain ng Diyos kung paniniwalaan nyo ito. Believe that someday you will succeed in your mission. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.